isang pogi at isang mas pogi. Pero dahil ang tema ngayon ay kapakumbabaan, hindi ko pwedeng sabihin kung sino. Yan. What is your most embarrassing moment? What is your most humbling experience? Tanong yan sa Islam book noon, sa mga kabatch ko dito kung naiabutan nyo. No? Nung ako ay grade 6, sabi ng teacher ko, class, magkakaroon tayo ng swimming. Pag uwi ko, sinabi ko agad sa nanay ko, Nay, may swimming daw kami. Sabi ng nanay, anak, wala tayong budget para dyan. Alam nyo, nagtinda ako ng tinapay, hindi alam ng nanay ko. At sa sobrang hiya, pumunta ako sa ibang barangay, doon ako nagtinda. At dasal ako ng dasal habang naglalako ng tinapay. Sabi ko, sana walang makakilala sa akin dito. Sana walang makakita sa akin. Alam nyo, nairaos ko yon at nakasama ako sa swimming, may baon pa. Very humbling experience dahil kailangan kong lunukin yung pride kahit bata pa na kung meron akong pangarap, meron akong gusto, kailangan kong tulungan yung sarili ko. At malaki epekto po sa akin nun hanggang sa pagtanda ko. Naniniwala po ako na walang taong maaaring humarap sa Diyos na mayabang. Amen? Paano ka magyayabang? Diyos nga siya. Kaya nga po, binibigyan tayo ng Diyos o hinahayaan ng Diyos na tayo ay makaranas ng mga humbling experiences. Yung mga walang-wala ka, napahiya ka, nadapa ka. Marami po yan, yung pinapadala ng Diyos sa atin. Oo, nasasaktan tayo, napapahiya. Minsan sa sarili natin, minsan wala nakakaalam. Pero grasya po yan ng Diyos. Bakit po? Dahil inuulit ko nga, haharap ka sa Diyos balang araw, hindi ba? So kailangan wala ka ng yabang. Kasi si Lucifer ay napakagandang anghel, sumobra yabang. Kaya alam na natin ang kwento. So merong mga maliliit na aral sa iyong buhay na tinuturuan ka ng Diyos na maging mapagpakumbaba. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Kapag hindi mo natutunan yan, yung mga maliliit na aral ng kapakumbabaan, bibigyan ka ng Diyos ng isang matindi-tinding aral, isang boom, isang malaking pasabog ng karanasan para finally magulat ka at matutunan mo ang aral na matagal nang nais ituro sa iyo. Ika nga, you have to learn it in a hard way. Ayaw mo ng simple way eh. Naghintay ka pa ng sobrang sakit na karanasan. Masakit, pero yan po ay biyaya. Humble kaya ako? Maaari niyong itanong sa inyong sarili, paano ko malalaman kung ako talaga'y mapagpakumbaba? Napakaganda po ng unang pagbasa. Nais ko pong bigyan ng 3 focus kung ano yung mga katangian, palatandaan, ng mga taong mapagpakumbaba. Una, sabi, magpakumbaba ka at mamahalin ka ng mga malalapit sa Diyos. Yung mga kaibigan mo ba, hanggang ngayon kaibigan mo? Yung mga karelasyon mo ba, karelasyon mo hanggang ngayon? Magandang sign po yan. Baka malalapit sila sa Diyos. Baka ikaw ay mapagpakumbaba. Kasi po, walang mga grupo ng mga mayayabang na nagtatagal. Hanggang una lang po yan. Magkakanya-kanya rin yan. Hindi magtatagal. Bakit? Mayayabang nga eh. Sino magpapatalo? Sa mag-asawa, ano pala tandaan ng respeto sa iyong asawa? Diba? Nagpakumbaba ka. Kahit na alam mong may punto ka, kahit alam mong tama ka, para bang sinasabi mo, okay na yun. Basta tayo pa rin. Ganon ang mga magulang sa mga anak na matitigas ang ulo. So, tumitibay, tumatagal ang mga relasyon dahil sa kapakumbabaan. At sabi nga dito, yung mga taong mga malalapit sa Diyos, silang makakaunawa sa iyo, silang makaka-recognize ng iyong kapakumbabaan. Kaya mapalad ka kung may mga kaibigan kang malalapit sa Diyos. Pangalawang sign, sabi, huwag mong tangkaing arukin ang mga lampas sa iyong isipan. Ang pangalawang palatandaan ng mga taong mapagpakumbaba, alam niya ang kanyang limitasyon.
Hindi po tayo pinipigilan ng Diyos na maging matalino. Pero isang palatandaan din, ang taong matalino, alam niya ang kanyang hangganan. Alam niya kung kailan niya sasabing, hanggang dito na lang. Yung mga mayayabang, sugarol, kasi hindi nila alam ang kanilang hangganan. Itaas ang kamay dito ng mga sugarol. Diba? Tinataya mo lahat kasi umaasa ka, meron kang gustong patunayan. Mananalo ako dito. Makakabawi ako. Hanggang maitaya mo na pati pamilya mo. Kaya, tama ang unang pagbasa. Kung ikaw ay mapagpakumbaba, alam mo ang iyong hangganan. Okay. Tignan niyo yung mga nag-post sa Facebook ng kayabangan. Puro kayabangan. Tapos nagkaroon ng investigasyon sa mga korupsyon. Biglang binura. Ayaw na nilang ipagyabang. Parang, naku, very humbling experience talaga. Embarrassing moment para sa kanila. Sino mag-aakala na yung taong napakayabang na ito ay biglang magtatago? Meron ka bang kilalang mayabang noon? Nasaan na ngayon? Kung wala pang nangyayari sa kanya, maghintay-hintay ka. At baka ikaw yun. Sana wag ikaw yun. Kung palagay mo, gumagawa ka ng isang bagay na kayabangan, itigil mo na yan. Dahil mapapahiya ka. Inuulit ko, gagawa ang Diyos ng paraan upang matuto ka kung paano magpakumbaba. Masakit, pero grasya ng Diyos. Pangatlo po at panghuli, sa unang pagbasa, ang sabi, parang kinukumpara yung tubig sa kapakumbabaan. No? Kung ang tubig ay nakakapatay ng apoy, yung apoy, no? Mainit, makapangyarihan ang dating ng apoy, ang paglilimos ay nakakapawi ng kasalanan. So isa sa mga palatandaan ng taong mayabang, madamot. Hindi sila nagbibigay kasi inisip nila sarili nila puro pakabig. Kung yung magbibigay, may kapalit yan. Dapat loyal ka sa akin. Pero yung totoong nagbibigay, sabi, naglilimos, sila yung mapagpapakumbaba. Kasi naiintindihan nila yung pinagdadaanan, yung damdamin, yung karanasan ng mga taong walang-wala. Okay. Sa tatlong binanggit ko, nakita niyo po ba sarili ninyo? Ayan. Amen. Sa ikalawang pagbasa, napakaganda ng paghahambing ng lumang tipan at bagong tipan. Sa lumang tipan daw, ang Diyos na dumating sa bundok ng Sinai ay parang nakakatakot. Bakit? Dumadagundong, sabi, may trompetang malakas na hangin, kulog, kidlat, lindol, yumayanig ang lupa, nung magpakilala ang Diyos. Parang napakahirap lumapit sa Diyos, di ba? Si Moses nga, likod lang ng Diyos ang nakita, tumanda ng 50 years, plus 50 years. Ngayon, nang ang Diyos na ito ay nagpakumbaba, ang ating Panginoong Jesucristo, ano sabi ng mga alagad, ng mga tao? Nakasama namin siya. Nakikain pa nga Nakasalo namin. Pwede mong hawakan. Nakikipagtawanan, kasalo, nakikipagkwentuhan. Hanggang ipako siya sa krus. At sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, napaka-consistent ng kanyang aral at pamumuhay sa kapakumbabaan. Alam natin yung kwento ng Pasko, hiniram lang yung Belen, hanggang sa kamatayan niya sa krus, hiniram din ng libingan, puro kapakumbabaan. Pati sa final judgment, anong sabi ni Jesus? Sa paghuhukom, sa katapusan ng lahat, paghihiwalayin ng mabuti at masama at sasabihin din sa mga mabubuti, tumuloy kayo sa aking kaharian. Dahil nung ako'y nauuhaw, pinainom niyo ko. Nung ako'y nagugutom, pinakain niyo ko. Walang damit, walang matuluyan, lahat. At sabi nila, Panginoon, kailan namin niyang ginawa sa iyo? Anong sagot ni Jesus? Yung ginawa niyo sa pinakamaliit na ito, ginawa niyo sa akin. So, ang aral ni Jesus puro doon sa kapakumbabaan. Kaya sabi niya sa Ebanghelyo ngayon, kung kayo'y mag-aanyaya, ang iimbitahan niyo, yung mga hindi makakaganti sa inyo, yung mga pulubi. Sa bawat misa pong dinadaluhan natin, inaaniyahan tayo yung mga pulubi.
Dahil wala tayong kayamanan na maiharap sa Diyos. Tayo yung mga bulag, tayo yung mga pilay, hindi righteous, hindi matuwid ang ating pamumuhay. Kaya ka pala dapat maging mabuti sa iyong kapwa dahil ang Diyos ay mabuti sa iyo. Ang bait sa akin ni Lord, ba't ako magiging salbahe? Ang haba ng pasensya sa akin ni Lord, bakit ako magiging irritable? Napaka-generous sa akin ng Panginoon, bakit ako magiging madamot? Gusto ng Diyos maging masaya ako. Kung ako'y kontento, bakit ako mabubuhay sa pag-aalala? Alam ko namang mahal ako ng Diyos. So yung ginagawa po ng Diyos sa atin, inaasahan niya na gawin din natin sa isa't isa. Yan ang patungong langit. Yan ang description ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi niya, yung mga nagpapakataas, ibababa. Yung mga nagpapakababa, itataas. Tatapusin ko na aking pagninilay. Alam niyo, nung ako'y kura paroko dyan sa Sampaguita, Our Lady of Peace and Good Voyage, merong isang senior citizen na lumapit sa akin. Na-tsempuhan ako doon sa garahe. Father, pwede po bang magpa-bless ng bahay? Sige po, magpa-schedule po kayo sa opisina. Father, ngayon na talagang ngayon na, ha? Meron bang emergency house blessing? Kung patayan. Pero dahil naawa ako kay Lola, yung suot po niya ay parang kupas na kupas, lumang-luma. Sige po. Sumakay kami ng tricycle. Pagdating doon sa area, sabi ko, Lola, nasan yung beblesan natin bahay? Sabi, ayan po. Kulungan po yan ng baboy eh. Iyan po yung magiging bahay naming mag-ina. Nandun yung anak niyang special. Kulungan ng baboy, alam niyo naman, sementong mababa hanggang tuhod o hanggang bewang, mga 6 sigurong ganun. Sabi ko, binili niyo po ito? Opo, right lang sa area po natin. Right lang, mga ganyan. Walang titulo. Hindi ko po yan bebelesan. Bakit naman, Father? Hindi po makatao eh. Hindi po yan bahay ng tao. Father, lalagyan namin ng tent. Okay na po kami dyan. Basta hindi kami mabasa ng ulan. Walang CR. Hindi ho talaga. Alam nyo, pinagtanong-tanong ko, yung lolo na yon ay namamalimos dito sa Caloocan. Sabi ng mga kapitbahay. Totoong walang-wala. Pinagtulong-tulungan namin. Alam nyo, nagastos namin 60,000 pesos lang. Bubong na yero, plywood, ganyan. May tigisa silang kwarto ng mag-ina, maliit na CR, at least desente, na hindi na kung saan-saan. No? Naitayo, libre yung labor kasi nagtulong-tulungan yung mga parishioners. Alam nyo, tuwan-tuwa ako doon sa nangyari. Kasi konting-konti lang yung effort ko, pero lumago yung pagkakataon na makagawa ng kabutihan ang aking mga kapwa. Kapag tayo marunong magpakumbaba, mabilis kumilos ang Diyos. Dumadaloy ang kanyang grasya, maraming naaabot. Pero kung ako'y mayabang, ako'y sakim, ako'y kurap, hanggang doon lang, ikamamatay ko pa yon. Yung biyayang yon magiging sumpa pa sa akin. Pero kung ako'y mapagpakumbaba, yung mga blessings, nananatiling blessings, at dumadami pa. Hilingin po natin sa banal na misang ito ang grasya ng kapakumbabaan upang makilala natin lagi ang pamamaraan ng Diyos. Magsitayo po tayong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya.